Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join here, sweet Jesus, as we travel this land. For I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister around here. Well, it's because we're a family and these folks are so dear. When one has an heartache, we all share the tears and rejoice in its victory. In this family so dear, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join here, sweet Jesus, as we travel this land. For I'm part of the family of God. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is His eyes on the
touch your heart, be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He'll lead them, but one step I may see. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Sa makausap pa, maayong gabi kanatong tanan. Naata sa ika-5 kagabi sa atong pagtuon ni ining simana. Dako kay akong kalipay, tungod kay nabati nako ang inyong suporta hantod karong mga orasa. Ako na pong ipaabot ang akong panimbaya sa akong mga pinalangga nga kaigsuunan diha sa Zamboanga City Metro. Salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsuporta. Gusto nako i-special mention atong pinalangga nga presidente sa ato nga distrito, Elder June Graciano, kauban sa ato nga mga district officers. Salamat kayo sa iyong pagpaluyo sa matag aktibidades nga atong ginabuhat sa ato nga distrito. Salamat kayo nga inyo gid kong gisuportahan. Di lang ako kundi ang ministeryo nga gitahas sa atong pinalangga nga Ginoo sa matag usa kanato. Salamat kayo sa ako usab nga pamilya nga kanunay usab nga nagpaluyo. Salamat kayo sa encouragement nga inyong gihatag sa matag usa kanato. Karon nga kagabion before ta adto sa unahan, gina-invite nako ang matag usa nga mupiyong sa inyong mga mata alang sa pagampo. Makagahom na mo nga Dios ita kana dapit sa kagabion. Dako ang pagpasalamat amahan tungod kay imo kaming gitagan sa pribileyo nga diin kami makahimo sa pagtuon, makahimo sa pag-aplikar sa mga pagtulunan nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat kay amahan nga dili mi nimo pakyason, gani imo kaming panalanginan sa double portion sa imong langit nga kaalam. Sa makausap pa o Dios, ginabalik na maong dungog ug himaya diha kanimo sa matag karon ug unya sa ngalan gahom ni Jesus nga ang personal manluwas. Amen. Karon nga kagabion mga kaigsunan, padayon na punta sa ato nga pagtuon sa ato topiko, it's okay not to be okay. But karon mga kaigsunan, ako mong i-invite sa ikalima nga topikos nga atong pagatun-an ug magdilta mga kaigsunan sa unexpected struggle ni Apostle Paul. I know mga kaigsunan nga familiar sa tuwa si Apostle Paul. And this evening,
atong tan-awon unsa pod ang iyang mga struggle ug unsa pod ang iyang pamaagi ug giunsa siya pagmahal ug giunsa siya paghatag sa Ginoo sa dako kaayo nga pagtabang kaniya. Paunsa ni Apostol Paul gi-overcome ang makalilisang nga pagsulay sa iyang kinabuhi. Matud pa dinhi mga kaigsunan sa ikaduhang Korinto 12:7 paingon sa Gis. Dinhi nga text mga kaigsunan ato makita ang struggle, di lang ni basta-basta nga struggle diri ni Apostol Paul, but intimate struggle with his turn in the flesh. Na sa mga tunok sa iyang mga unod. Tungod ni ini intimate struggle ni Apostol Paul, makita usab nato dinhi karon nga kagabion ang surprising kaayo nga response sa atong Ginoo. Nabisan sa struggle ni Apostol Paul, iyang gihatagan sa Apostol Paul og dako kaayo nga blessing. Karon nga kagabion mga kaigsunan, mag-journey ta sa kinabuhi ni Apostol Paul ug sa divine plan nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga mao hinungdan nga makuhaan usab nato og basihan sa atong pagkinabuhi niining kalibutan. Matod pa dinhi mga kaigsunan, unsa dining mysterious turn nga iyang gi-emphasize. According to Sister Ellen White mga kaigsunan, God sees faith to discipline us, to test us, to prove us, to make us strong for His service. Kaya na yung mga pagsulay mga kaigsunan, kabahin na sa pagdisiplina, pagtisting sa Ginoo sa tuwa, aron mahimot ang usa ka the best kaayo nga version sa atong kinabuhi. Trials of life are God's work meant to remove the impurities and roughness to our character. Kaya na yung pagsulay, mura din siya liha. Nga lihaan ta, aron kita, munsa man, mahamis. Dinhi mga kaigsunan, ato makita kung unsa ang gahom sa Ginoo sa iyang paghatag og lusot sa problema nga giatubang na Apostol Paul. Na ay divine protection, luyo sa iyang pagkatawanan. Tanaw na to mga kaigsunan, ingon pa dinhi, when God says no. Naaba na sa inyong eksperyensya? Niabot ba sa inyong eksperyensya nga gibalibaran sa Ginoo? But matod pa dinhi mga kaigsunan, na ay murag panahon nga gibalibaran ta sa Ginoo. But according to Apostle Paul mga kaigsunan, kung atong basahon ang narration sa maong teksto kagayina nga akong gi-share dinhi sa ikaduhang Korinto 12 paingon sa 7, ato makita mga kaigsunan nga grabe ang struggle ni Apostol Paul. Atong balikan gamay. Kung atong tan-awon mga kaigsunan ang mga bersikulo 8, balik ta sa bersikulo 7, atong basahon. Because of the surprising greatness of His revelation, for this season, to keep me from exalting myself, there was given me a turn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Wow. Try to imagine yourself. Paul experienced this kind of experience nga para sa iya, gitorment siya, gitunglog maayo, giduot-duutan gyud maayo sa pagsulay. And he concluded na ang person na nagtorment sa iya is a messenger of Satan to keep me from exalting. Concerning this, I implored to the Lord 3 times that I might live, that it might have leave me. He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power in Christ may dwell in me. Grabe kahambol si Apostol Paul. Luyo sa pagsulay nga iyang nabati, almost mo give up na siya. He was tormented, according to this verse, by the messenger of Satan. Grabe, no? Pero sa iyang gibuhat, iyang gipangayo pag-ayos, Ginoo. He has this earnest prayer, mga kaisunan. Abot lang ka sa tuwa kung natay pagsulay mo ampo matadayon o mangita tag solusyon sa pagsulay. Ana naman ta maampo sahay kung maabot na sa punto mga kaisunan, mga kapaglaom nga wa na tay lusot sa pagsulay. Apan niining kagabion, atong makita nga si Apostle Paul bisan tuod nga murag nabati niya nga murag balibad man ang plano sa Ginoo, apan iyang gipakita mga kaisunan ang earnest, ang sincero niya nga pagampo. Paul pleaded 3 times for the turn to remove, demonstrating that persistent prayer is appropriate when facing ongoing struggle. Kung naatay struggle sa kinabuhi mga kaigsunan, di tamang luod.
Ang problema na to usahay, kay unaho na to pangluod, instead nga isulbad ang problema. Bantay mo? Mag-una ang yaw-yaw, anha ang sulbad sa problema. Lord, nga nung gihatag maninimo, nga nung gialaw maninimo, kailangan kitang mahingala pang una-una. But look at Paul. Bisan tuod nga daw gipadalhan siya sa messenger sa kaaway. Kung sa iyang himo mga kaigsunan, he still persistently pray 3 times, pleading para sa divine intervention nga ihatag sa Ginoo. Divine denial. Instead of healing, Paul received surprising answer. Sa giingon sa Ginoo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sometimes mga kaigsunan, ang atong struggle, ang atong problema, naghuna-huna na nga problema na. Pero wa na to na-appreciate. Nga labaw ni anang problema, ang pinakalindot nga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato. Kulang lang tag appreciation. Tungod kay nag-focus ta sa problema nga ato bang. Wala nato nakita nga luyo di anang problema di ay na ay blessing nga ihatag ang Ginoo sa matag usa ka nato. Sometimes nag-ampo tas Ginoo, wa ta gitubag unsa tong reklamo, ano man ning gihatag Ginoo. Nag-ampo man ko sa imuha. Wala ta kahoy balo, wala to na-realize nga mas nindot pa di ay ang plano sa Ginoo kaysa sa atong plano. I would like to tell you mga kaigsunan, karon love na gyud kay nako ni akong pagka-pastor. But before mga kaigsunan, never jud ko nag-dream mahimong pastor. Kung magpastor ko, pobre na gani ko, magpastor pa ko, di man na madato ang pastor. Muna akong mindset sa una. In ko ang nakayahay raban aning pastor kala mag-fellowship raman kay unas linyas pagkaon. Ang akong plano mga kaigsunan, gusto yo ko nga mahimo kog newscaster o kanang mga saban diya mga anchorman. Kay naalad yo ko sa among environment mga kaigsunan nga puro unsa man radyo. Wala milaing lingaw sa among balay, radyo lang yun. Malingaw ko atong mga anchorman sa una mga kaigsunan nga magdrama-drama. Siya na isa katawo, magdrama siya nga mahimo siyang bai, mahimo siyang laki, mahimo siyang bata, mahimong tigulang, mahimo pa siyang baki usahay iro. Grabe gyud kamayo. Ingon ko sa kong galingan. Inig-abot na ko sa college, mag-study ko mass communication. Aron ingnon gyud nga kahibalo ba. So to make the long story short, mga kaigsunan, graduate ko sa pagka-high school. Niadto ko sa usa ka university mga kaigsunan. Kay wa man mi kwarta, swerte lang mga ang estudyante karon kay na naman tay balaod sa pre-tuition. But during our time wala pa na ingana. Nga-apply ko for scholarship sa usa ka eskwelahan mga kaigsunan. Thinking nga kaya jud ako ni pasar. Una-una pud lagi ta nga mapasa bisag wa pa sure. Exam ko mga kaigsunan with all positivity sa akong kaugalingon nga mapasar. After ko na exam, paggawas sa resulta mga kaigsunan, kulang kog 2 points para mahimong scholar. I can enroll, pero dili scholar. So, hawak ko nito mga kaigsunan. Ingon ko, Lord, di man nimo ako pag-ampo. Gusto manggug ko nga mahimong mascom, pero di man ko nimo i-apply sa scholarship. Hawak ko nito mga kaigsunan. Nai-offer na po sa kuha. O doon, kay nakita na mo nga pwede ka magamit diri sa itong lugar, himuon ka na mo nga scholar sa barangay. Uy, scholar sa barangay. Unahuna na ako parang nindot ni, kaya naaman ni libre nga tuition, libre ang tuition, libre pagit allowance. Nahuna ko, okay na, okay. Pag-abot sa unahan, wala man ko naka-enroll. Nahitabo mga kaigsunan, nga nag-enroll ko sa usayapon ka eskwelahan dito. Pero akong kaugaling ng gasto. Enroll ko nito mga kaigsunan for 1 year, kabalo mo mga kaigsunan, kanang isa katuig na akong eskwela atong tulong haanak sa college. Nakid ko napasaran nga subject, pero duharag yun. Una nga subject akong napasaran, in STP1. Ikaduha nga subject, PE1. The rest, mga kaigsunan, for 1 year, wa na ko'y pasar-pasar sa subject. Kaabi yun. Kaya nga naman, kaya ako lagi pag-ampo sa Ginoo, dili ko mahimong business accountancy. Kaya accountancy man to akong kurso dito nga eskwelahan. Di naman akong plano. Ang ako yung plano, mahimo dyan kong anchorman. Apil ko ng mga social media. Muna akong pangarap.
To make the long story short, mga kaigsunan, nahuman ang 1 year nga wa gyud ko'y nahimo. Kaya wa mo ko nahimo mga kaigsunan, plus ang akong tuition, wa pa gina akong ginabayad, kay katong eskwelahan, unique pa po ito, pwede man ka mo pirma-pirma dito, dahil moingon ka nga, child stock crop, inig ma-harvest na bayaran. Nya, kabalo po ko magpirma-pirma sa akong mama, sa akong papa nga pirma, pasa na ulit ito. 1 year, wa ko'y bayad-bayad sa tuition. Ipaundang ko sa akong mama, undang na lang ka. Uli kas balay, kaya nga naman, para gihapon, wa mga po kay agi dire. Pag uli na ako sa mong balay, mga kaisunan, dito nasugod ang pait. Nga naman, kaya kung dito ko magpadayon sa mua, duharay posible na akong maignan. It's either nga naapil ko sa natukhang atong panahon ni Duterte or nalakos ilalom sa yuta ron. 8 feet below the ground na. Kaya pertig yung paita ng among lugar sa una. Ambot lang ka karon. Wa naman ko dugay naman ko wa kasi nati. Pero grabe yun. Daghan buluyagon, naghang mga addict and so on and so forth. Undang ko, tambay ko dito. Ang isa na po ka option niya kung buhat yun ko, Ginoo. Kaya wa man ko nimo gapaindot aning mass communication karon gusto ko mo abroad. At the age of 18 mga kaigsunan, gusto na ko magawas sa laing country. Nag-enroll ko sa TESDA mga kaigsunan as welder. During that time mga kaigsunan, ako ang napili nila nga mahimong leader ato nga klase, president ato nga klase. You know, the opportunity is really on me. Nga naman, sa among grupo, amot nga unsa po ito pahitabo nga ako mga kauban, di man kabol mo kwinta. Anang mga kwinta-kwinta, anang mga putaw-putaw, pilay sukod, ana. So ako'y maayo mo kwinta itong panahon na. Ingon ang professor, ikaw ang akong i-recommend para mo abroad. Lipay na kay ko, siya nga, 1 year ni mo sa abroad. Mapatukuran na imong dindot nga balay, imong mama ug papa. Sige, adto ka na. Ang problema, kaya nga akong edad, 18. Ang required nga pwede mo abroad, 24 ang edad. Ato nga company. Yan, sa ay kabalaka, ipiki ran ako na imong birth certificate. Agi proseso mga kaigsunan. Wa ko'y gasto kay ang nagasto ang eskwelahan kay para mapadala dito. Unsa pa kay tabo ang mga kaigsunan? Nga, wa gyapon ko nadawat. Grabe ang recommendation, pero gidinay ang akong papel. Lingkod na po ko mga kaigsunan, napakyas ang akong pagka-mass communication student, napakyas akong pagka-professional welder, ingon ko sa kung unsa man ang akong option. Posible siguro nga mahimo na lang kong professional tambay. Tambay na lang siguro gina akong direksyon na ni. Malandong ko makaisunan, hantod, naabot sa punto nga maningkamot giday ko sa akong kagulingon. Ingon ko sulayan akong adtog Mountain View College. Pag adto na ko sa Mountain View College, you know, mga kaisunan, makaulaw akong experience, hindi lang ako i-share tanan, kay makaulaw. Pero naguna-una kung saan ako pag reforma akong kagulingon diri. Magunsa man ko diri. So ingon ko, sige, sulayan na ako ni mag-theology. Kamalo mga kaigsunan, pabuhaton ka na sa theology sa MBC. Before sa enrollment, pabuhaton ka 500 words of calling. Sulat ni ulit to, nga nung mag-theology ka, unsay rason. Unahon na ulit, unsa man akong irason ani. Nawa mo ko irason nga mag-pastor ko. Adto ko dito sa taas, mga kaigsunan sa mga IT, yun ko, pwede ba tabangan ko ninyo? Kaya di bang ko kabalo unsa kung isulat. Kitabag-tabangan ko na mga kaigsunan, hantod, na-plaster yun, naka-enroll. Naguna-una ako sa kagulingon, Ginoo, unsa man gyud ay ang imong plano para sa kuha. I'm praying nga mahimong ingani, wala. Nag-ampo ko nga moadto dito, wala. Karon imo kong gihatagan ini nga privilege. Grabing struggle lang ko mga kaigsunan, 8 years nga struggle. Pero kabalo ko mga kaigsunan, nga Ginoo di ay lahi og plano kaysa sa atong plano. Ang angay na natong buhaton is to pray earnestly sa iya. So sa di na to ma-appreciate ang iyang gahom, pero ang iyang plano always gina siya maayo kaysa sa atong plano. He has this greater gift para kanimo og kanato. Our prayer is just a prayer. Ikumpara nimo sa planos Ginoo para sa imo o sa akong kinabuhi. God offers something better than removal of problem. His sustaining presence and transformative power working through Paul's weaknesses. And also that power is also the same power na nag-work kanimo o kanako. Di lang gusto ang Ginoo nga masulbad atong problema. Gusto sa Ginoo nga ma-appreciate nato unsa kanindot ang iyang plano, ang iyang gusto
para kanimo ug kanako. The courage to be vulnerable. From hiding weaknesses, our natural instinct is to conceal struggle. Mo gini siya kasagaran ka kay tabo. Denial kita sa atong personal issues. Mahalok ta nga mabalaan nga ing ato. Denial ta pero unsay gingon sa Ginoo, isubmit na sa kuha. To acknowledge the reality, we need to be honest sa atong mga limitasyon sa kinabuhi. Dili ginakapakyasan kung surrender ta. Di ginakapakyasan nga mingon ta ups di na gina ko ni kaya. Kinahanglan ko ninyo tabangan, kinahanglan ko isubmit ta sa Ginoo. We need to celebrate God's power bisan sa atong pagkaunsa. Pagkakita. Always remember, we are just an instrument. Ang tinuod nga mo gamit sa tong kusog, ang tinuod nga mo plastar sa tong kinabuhi, dili kita, but the very presence of the Lord Jesus Christ. The divine paradox, the word says, strength comes from our self-sufficiency. Mo ginaingon, ang imong kusog gikan gina sa imong pagpaningkamot, pero unsay giingon sa Ginoo, for when I am weak, then I am strong. Ang imong pagpaningkamot, imuha na, mo ingon sa kalibutan, pero unsay sa balang kasutan, ang imong kaluyahon, kung maluya ka, ako ang imong kusog. Hide your struggles and limitation. Unsay giingon dito, limitation creates space for God's power. Ang kalibutan mo ingon, ang imong struggle, ang imong kaluyahon, diha na ginataman. Tago-taguin na ay palata. Pero unsay giingon sa Ginoo, ang imong limitasyon, tuguti ko nga mo puno ana aron mahimo kang mas better version sa imong kagulingon. Success means overcoming obstacles. Iyon ang kalibutan. Mahimo kang successful kung imong malatasan ang mga panulay sa kinabuhi. Panulay yun, pagsulay di ay. Pero unsay giingon sa Ginoo, grace operate most vividly in our brokenness. Di na kinahanglan na mahimot ang somebody, but we need just to be the sons and daughter of Jesus Christ. Our mahimot ang successful. Eliot affirms, Christ does not cast us off. Even when we are weak, erring, and faulty, He seeks to draw us to Himself, to mold us into His image. Finding freedom in weakness. Ingat pa rin, 100% grace sufficient. Ang sagihim mo ni Paul during this time, 3 times persistent in prayer. 0 need to pretend. Di na ta magkinahanglan mag-pretend nga mahimutang somebody. What we need to do is unsa? Is muduol kang Ginoong Hesus, magpaduol sa iya kay ang iyang grasya 100%. Kung naaman tayo problema, kaguol karon mga lawa, karon mga orasa, we need just to do personal reflection. Ano ba? Nag-uol ko, nagpalaka ko, nagproblema ko ron, isurrender sa Ginoo. Do a personal reflection. Do a personal communication sa Ginoo. And of course, seek a community support. Tinuod man nga iiyat at atubangan panghatubang sa atong kaluwasan. But kinahanglan ta og someone to support us sa ato kaugalingon. We need somebody to support us to build ourselves. O sa katapusan, gusto na ko i-encourage sa inyo. Kung gusto ta magkinabuhi, na dili man perfecto nga kinabuhi, pero kinabuhi nga sure, we need to have a divine encounter sa atong Ginoo. Bisag unsaon na tog sirko balintong tambling-tambling nining kalibutan na, if we do not seek God's divine power, we are nothing and we are useless. Luyo sa struggle, problema, kabalakag unsa pa na diha. Allow God to be God sa imo ug sa ako nga kinabuhi. We will appreciate the grace, the mercy of God luyo sa imo ug sa ako nga problema. Mag-ampo ta. Makagahom og langit no ng mga Diyos ning tangnas kagabiyon. Salamat kay Amahan sa sugilano na Apostol Paul nga naghatag kanamo encouragement nga luyo sa problema, luyo sa tunok sa amo nga kasing-kasing sa kadaghan nga kabalaka naa ang imong grasya. Tugutin lamang Amahan nga mahinumduman namo sa puglingon nga kinahanglan kami mag-ampo nga tinulay sa imuha
Kaya ang imong plano mas maayo kaysa sa among plano. Ang imong pagpadayag mas maayo sa among pagpadayag. Ug ang imong gusto kanamo maoy angay namo sundon. Tuguti amahan nga mahimo kaming submissive diha kanimo ug tuguti nga mahimaya kanamo sa tanan ng pagawaton. Naan salamat o Dios sa ngalan gahom ni Jesus nga ang personal maluwas. Amen. There are days when I feel the best of me is ready to begin. Then there are days when I feel I'm letting go, soaring on the wind. 'Cause I've learned in laughter or in pain how to survive. I get on my knees. I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I can be in a crowd or by myself for almost anywhere. When I feel there's a need to talk with God, He is Emmanuel. When I close my eyes, no darkness there. There's only light. I get on my knees, and I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power in the blue